Alam po ba natin na habang dumadami ang kumakain ng karni ng baka, ay hindi po tayo nakakasabay sa pag-produce? Magandang araw po. Ito po si Kabakang Arnel Corpus. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw at nawa po ay isang maganda po kayong kalagayan. At welcome po sa episode 5 ng ating Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan para sa inyong kabuhayan. Ngayong araw mga kabaka ay gusto ko pong pag-usapan natin ang isang malaking realidad na may epekto sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Ito po ang totoo, mas mabilis ang paglaki ng demand sa karni ng baka kaysa sa kaya natin i-produce. Sa mga lungsod, tumataas ang demand dahil dumadami ang mga restaurants, hotels at mga taong naghahanap ng mas malambot, mas masarap, at mas dekalidad na karni ng baka. Sa mga probinsya naman, hindi nawawala ang pangangailangan sa karni ng baka. Sa piyesta, sa handaan, kasalan, at karaniwang ulam sa merkado. Katunayan, sa amin nga po sa Mindanao, nagiging trend na po ang pagpapalitsyon ng baka sa mga okasyon. Katulad lang po ng kasalan at mga birthday. So talagang tumataas po ng husto yung demand sa karni ng baka o sa baka mismo at kulang po yung supply. Ang ibig sabihin, tumataas ang pangangailangan sa buong bansa, sa urban man o sa lokal. Pero ang tanong, nakakasabay po ba tayo? Sa ngayon, hindi pa po. Malaki pa rin ang bahagi ng karni ng baka na kinakain natin ang galing sa ibang bansa. Nakakalungkot po pero marami pang imported beef ang pumapasok dahil kulang ang supply. Nagkakaroon tuloy ng malaking agwat. Mataas ang pangangailangan pero mababa ang kaya nating ibigay. Pero ayokong tingnan ito bilang problema lang. Mas gusto kong tingnan ito bilang malaking oportunidad para sa ating mga magsasaka. Isipin po natin ito. Bawat kilo ng baka na napoproduce natin dito sa Pilipinas ay isang kilong hindi na kailangan i-import. At bawat kilo na hindi na i-import ay dagdag kita para sa ating mga magsasaka. Dagdag trabaho para sa mga pamilya at dagdag negosyo para sa komunidad. Kung titingnan po natin ng tama, ang lumalaking demand ay hindi pasakit. Ito ay pwedeng maging tulay para umangat ang lokal na industriya ng pagbabaka. Ang tanong na lang po ngayon, sino ang tutugon sa pangangailangan? Sino ang papasok sa oportunidad? At sino ang maaaring maging parte ng solusyon? Ang sagot, tayong mga Pilipinong magsasaka. Kaya mahalaga ang modernong cattle feeding. Hindi lang ito basta-basta pag-aalaga ng hayop. Ito ay tungkol sa tamang pagpili ng hayop, tamang pagpapakain, tamang sistema, at tamang disiplina. Kapag tama ang proseso, mas mabilis ang paglaki ng baka, mas maayos ang kondisyon, mas mataas ang timbang, at mas maganda ang kita. Ito ang dahilan kung bakit ko sinulat ang Philippine Cattle Feeding Handbook, Feeding Cattle the Filipino Way. Sinulat po ito para sa kultura natin sa pag-aalaga ng baka sa Pilipinas. Pero inspired po ito ng global best practices. Ito po ay simple at practical na paraan. Alam niyo po, nakakalungkot isipin, pero tayo po mga Pilipino ay napag-iwanan na po ang ating sistema, ang ating teknolohiya, at ang ating kultura sa pag-aalaga ng baka. Ang dami na pong makabagong paraan. Kaya ito po, sinulat po natin para madaling sundan at madaling i-apply ng kahit sinong magsasaka, estudyante o OFW na gustong subukan ang cattle feeding. Marami pa po tayong pwedeng gawin para mapalakas ang industriya. Pero ang pinakamahalaga ay magsimula po tayo sa tamang kaalaman at tamang sistema. Ang mga susunod na episode ng Baka Alaman, isa-isa nating pag-usapan ang mga kailangan natin na matutunan. Paano mamili ng baka,
paano gumawa ng silage, paano intindihin ang kilos ng baka, paano gumawa ng feeding routine, paano iwasan ang mga pagkakamaling nagpapababa ng kita, at paano gawing negosyo, hindi sugal ang cattle fattening. Malaki ang hamon, pero mas malaki ang oportunidad. At naniniwala ako, kayang-kaya ng Pilipinong magsasaka ang hamon na to. Ako po si Kabakang Arnel Corpus at ito ang Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan para sa inyong kabuhayan. At sana po hanggang sa susunod na episode, kita-kita po tayo at stay safe po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Agricultural resilience, cultivating